Hello guys, so for today's video, we will going to discuss about the automotive tools and equipment. Bakit nga ba mahalaga ang automotive tools? Dahil ang automotive tools ay ginagamit natin para mag-troubleshoot at mag-ayos ng mga problema ng ating mga sasakyan. At the same time, ang automotive tools ay ginagamit natin para panatilihin ang mga sasakyan sa tamang kondisyon. At ang pagpapanatili ng maayos na mga parte ng mga sasakyan ay napakahalaga lalo kung tayo ay nagbibiyahe. Ngayon ay i-discuss natin ang bawat tools at equipment sa automotive. Una, meron tayo ditong socket set. Ang socket set ay ginagamit para sa pag-unscrew ng mga bolts at saka mga nuts. So dito sa picture natin, makikita natin na ang mga socket ay may different sizes. Dahil yung mga bolts natin ay hindi pare-pareho ng size. Merong maliit, papalaki. At makikita natin dito, ito ay ang extension bar. At ito naman ay ang ratchet. Itong extension bar, kapag hindi na maabot ng ratchet na matwist yung socket, kapag malalim, gagamitan natin ng extension para maabot na matwist o maikot natin ang pinahihigpitan o pinaluluwangan natin na bolts tsaka nuts. Next is ratchet. Ratchet, ano nga ba yung gamit ng ratchet? Ratchet ay ginagamit natin ito para maging handlebar ng mga socket. So, ito, ang gamit nito ay para maging hawakan ito ng socket sa pagpapaluwang at paghigpit ng ating mga nuts tsaka bolts. Next is meron tayo dito yung wrench set. Itong wrench set natin ay merong open at saka close, yung ring at saka itong open. So sa wrench set natin, meron din tayong iba't ibang sizes. So sa wrench set natin, ang gamit naman ito ay pagbukas ng mga bolts tsaka mga nuts natin. At ganun din, pares sila ng socket na may iba't ibang sizes. Then ang ginagamit ng combination wrench ay para ayusin ang mga parts ng mga sasakyan tulad ng mga brake pad, mga spark plug at mga belt. Ginagamit din natin ang wrench para palitan ang ating filter sa ating sasakyan tulad ng ating oil filter at mga air filter. Ang combination wrench set ay ginagamit para ayusin ang mga hose ng sasakyan tulad ng mga fuel hose at mga brake hose. Next is pliers. Meron tayo dito yung needle nose, slip joint, and locking. So, ginagamit ito para paghawak at pang-unscrew ng mga maliliit na parts or maliliit na tornilyo sa ating mga sasakyan. Needle nose. Yung needle nose natin ay ito yung pinangkukuha natin sa mga maliliit na parts ng mga sasakyan. Halimbawa, yung mga pin, at saka yung mga maliliit na tornilyo, mga clip, sa mga mahihirap na parte sa ating sasakyan, ang ginagamit natin is yung needle nose. Next is meron tayong screwdriver. The Phillips and the flathead screwdriver. So, ang gamit ng flathead screwdriver, ito ang ating ginagamit para sa pagbukas ng mga screw na flathead. Yung sa ibabaw ng screw ay flat. Tulad ng mga screw sa panel ng ating mga sasakyan. Gayon din sa ating Phillips screwdriver. Sa Phillips screwdriver naman ay pagbukas at paghigpit ng screwdriver or screw na may Phillips head. Sa taas niya is may positive. Yung flat screwdriver ay negative. Yun ang gamit ng screwdriver. Next is tire pressure gauge. Sa tire pressure gauge ay ginagamit natin ito para malaman natin yung pressure ng ating mga gulong, para malaman natin kung ito ba ay malambot, at para malaman natin kung ilan pa ang kulang ng hangin ng ating sasakyan. Dahil para rin sa ating safety. Kasi kung ang gulong ng ating sasakyan ay malambot, maaaring magkaroon ng problema. At kung matigas naman ang gulong ng ating sasakyan, maaaring maging matalbog yung ating sasakyan. Yung pag umandar yung sasakyan natin, magiging matalbog kapag masyadong matigas. Kaya dapat sakto lang yung pressure ng ating mga gulong.
Next is air compressor. Sa air compressor, ito rin na ginagamit natin na panghangin, pagkarga ng hangin sa ating mga gulong. Ganyan din na ginagamit natin ang air compressor para sa paglinis ng ating mga filter, ng ating mga sasakyan, ng ating mga oil filter. Ginagamit natin ito at sa iba pang mga bahagi ng ating sasakyan. Then minsan ginagamit natin ang air compressor para malakas yung impact sa pagbaklas natin. Sinasalpakan natin ng impact o yung compact wrench para mabilis at malakas yung pagbaklas natin sa mga bolts tsaka nuts na may higpit. Next is impact wrench. So itong impact wrench natin dito is chargeable. So makikita nyo dito meron siyang different sizes yung mga wrench. May charger siya, may battery. Then ito yung pinaka machine na nagpapagana. Ito ay pang baklas at pampahigpit at pangpaluwang sa mga nuts at saka bolts na may higpit. Ito ang ginagamit natin, impact wrench. Torque wrench. So, ang torque wrench naman ay ginagamit natin para sa pagbaklas din ng mga bolts tsaka nut. At ang torque wrench ay ginagamit natin para isala yung bolt nuts natin sa tamang saktong pwersa or sakto lang yung pagkakahigpit. Hindi yung sobra, hindi yung kulang. Dahil itong torque wrench dito yung may sukatan na kapag higpitan natin yung bolts at saka nuts, sakto lang yung clearance na pagkahigpit tsaka pagpaluwang niya. Kasi kapag nasobrahan natin ng higpit, maring malustred yung bolts natin. Kaya dapat sakto lang. Next is multimeter. So, ang gamit naman ng multimeter natin ay para ma-check yung mga electrical system ng ating sasakyan. So, ang multimeter ay ginagamit natin para sukatin yung battery, yung alternator ng sasakyan, tsaka pa yung mga electrical system sa ating mga sasakyan. Ang multimeter ang ginagamit natin. OBD2 scanner. So, sa OBD2 scanner natin, kapag may lumalabas na check engine sa ating sasakyan, sa ating mga motor, ito ang ginagamit natin OBD2 scanner. Dahil ito ang nagde-detect ng mga error sa ating mga sasakyan kung may problema ang ating mga sasakyan. Paano nila ito i-check? Isasalpak natin ito, and then ma-check natin kung ano yung sira niya. Halimbawa, yung motor natin nagkaroon ng check engine, then may problema sa trip A, trip B. So, madedetect nitong OBD2 scanner at mare-reset natin yun para mawala yung check engine sa ating digital panel. Fuel pressure test kit. So, ang gamit naman ng fuel pressure test kit ay ginagamit natin ito para ma-check yung mga fuel pressure sa ating makina. Ang fuel pressure kit ay ginagamit na pang troubleshoot sa mga problema ng ating fuel system tulad ng mga fuel pump, fuel filter, at ang ating fuel injector. Ang fuel pressure kit ay ginagamit para sukatin ang mga performance ng ating engine tulad ng mga performance ng horsepower at yung torque ng mga sasakyan at mga motor. Itong fuel pressure gauge ay ginagamit para sukatin ang pression or pressure ng fuel. Then ito namang fuel pressure test adapter ay ginagamit ito para i-connecta ang fuel pressure gauge sa ating fuel system. Then yung fuel pressure test hose, ginagamit para i-connecta ang fuel pressure gauge sa ating fuel system. Next is brake bleeding kit. Ano nga ba yung gamit ng brake bleeding kit? So ito ay ginagamit natin para matanggal yung mga hangin sa ating brake system. Ang brake bleeding kit ay ginagamit para alisin ang mga hangin sa ating brake system na ito ang maaring magkaroon ito or magdulot ito ng problema sa pag-andar at pagtakbo ng ating mga sasakyan. Ang brake bleeding kit ay ginagamit para alisin ang lumang brake fluid. Ito yung nagpapapush sa ating lumang brake fluid na marumi na. Pwede nating alisin at palabasin yung brake fluid sa ating brake system. Dahil ito yung magkaroon ng cause ng problema sa ating sasakyan, kaya kailangan nating linisin yon. Brake bleeding pump, ginagamit ito para alisin ang hangin at lumang brake fluid sa ating system ng brake.
Brake bleeding hose, ginagamit ito para i-connecta ang ating brake bleeding pump sa ating brake system. Ang brake bleeding adapter naman ay ginagamit para i-connecta ang brake bleeding pump sa ating brake system. Next is suspension tester. Sa suspension tester, ginagamit naman natin ito para sa pag-check ng mga problema ng ating suspension ng ating mga sasakyan. So, itong suspension tester ay ginagamit para sukatin yung suspension system ng ating sasakyan tulad ng paggalaw ng gulong at pagbabago ng taas ng ating sasakyan kung ito ba ay magalaw, maalog. Ang suspension tester ginagamit pag-aralan ang mga suspension system tulad ng mga problema sa spring, problema sa ating spring, shock absorber, at mga bushing ng ating shock. Dito natin matitest sa suspension tester. Next is wheel chocks. Ang wheel chocks naman ay ginagamit natin ito para ma-secure yung gulong ng ating sasakyan. Halimbawa, nagpark tayo sa pataas o pababang lugar. Pwede nating isalpak tong wheel chocks para maging harang nito para hindi gumulong yung ating sasakyan. Dahil kapag walang ganon, maaring umabante o masira yung brake ng ating mga sasakyan. Next is jack stand. Jack stand naman ay ginagamit natin ito para ma-secure ang sasakyan natin habang ito ay inaayos. Kasi itong jack stand, ito yung nagsisilbi na pampataas sa sasakyan natin. Halimbawa, magpapalit tayo ng gulong dahil nabutas yung gulong natin. Ang jack stand ang ginagamit natin para ma-secure yung sasakyan natin na nakaangat. Nakaangat siya para hindi siya sumasayad sa lupa. Para natatanggal natin yung gulong ng mabilisan at maayos. Next is hydraulic jack. Hydraulic jack, same with jack stand. Na ang hydraulic jack, tinataas natin o inaangat natin yung sasakyan natin. Para halimbawa may inaayos tayo sa ilalim or tinatanggal natin yung gulong, matanggal natin ito ng mabilisan. Next is lug wrench. Itong lug wrench naman ay ginagamit natin na pang-unscrew ng mga lug nut. At itong lug wrench na ito ay ginagamit para buksan yung mga lug nut sa ating mga gulong. Meron iba't ibang type ng lug wrench. Ito yung tinatawag natin na cross type lug wrench, socket type lug wrench, adjustable lug wrench. So yung cross type lug wrench, ginagamit natin ito para buksan at isara yung mga lug nut sa ating mga gulong. Yung socket type naman ay para sa ating mga gulong din. At saka yung adjustable wrench, ganoon din siya sa panggulong din siya at sa mga, kaya siya adjustable lug wrench dahil meron siyang iba't ibang mga sukat. Dahil yung mga bolts ng mga gulong natin, hindi naman sila pare-pareho na malaki, maliit. Kailangan may iba't ibang size itong mga ito. Next is tire changer. So itong tire changer na ito is machine na siya machine na pangtanggal ng ating mga gulong. Pagpalit ng gulong, na mabilisan natin itong magagamit. Dahil itong tire changer is, ito na siya, sasalpak lang natin dito yung mugs at itong machine na ito, siya na mismo ang magtatanggal sa ating gulong. Siya na rin mismo ang magkakabit sa ating gulong. Next is wheel balancer. Wheel balancer ay ginagamit ito para maging balance yung gulong natin. Yung alignment ng gulong natin ay balance lang siya para hindi maging ma-vibrate sa ating sasakyan, dapat balance yung alignment ng ating gulong sa magkabilaan. Ang wheel balancer ay ginagamit para mas maging maayos at mapabuti yung takbo ng ating sasakyan. Next is Allen key. Allen key naman ay ginagamit natin para sa pang-unscrew ng mga bolts at nut na meron itong Allen wrench socket or yung halimbawa yung iba star. Yun yung iba't ibang gamit ng mga ito. Ang Allen key ay ginagamit natin para buksan natin yung hexagonal na hugis ng socket. So, doon natin ginagamit ang Allen key. Karamihan sa ginagamit ng Allen key ngayon ay yung mga gold bolts sa mga motor natin. Itong Allen key, pag meron siyang Allen key or hexagonal na bolts, ito na yung ginagamit ng mga iba.
Allen key na. Next is cleaning tray. So sa cleaning tray, ginagamit natin ito para maglinis ng mga iba pang parts ng ating sasakyan, at gayon din na pinaglalagyan ito natin ng pag nag-change oil tayo ng sasakyan at ng ating mga motor. Filler gauge. Itong filler gauge naman ay ginagamit natin para ma-check natin yung gap sa pagitan ng mga bawat parts ng ating sasakyan, tulad ng ating valve clearance. Then ang filler gauge ay ginagamit natin para ayusin mga piston at iba pang parts ng ating sasakyan. Kasi sa filler gauge, itong filler gauge, ginagamit din natin ito pang tune up sa ating mga motor. Diyan natin malalaman yung gap, yung saktong gap, para hindi maging maingay yung ating sasakyan. Next is spanner T-flux. Spanner T-flux ay ginagamit natin ito pang unscrew ng mga bolts tsaka nuts. So ito, mas mahaba siya compare sa mga ibang wrench. Ito, limbawa malayo o malalim yung babaklasin natin na bolts. Ito yung gagamitin natin basta pasok tong katawan niya. Adjustable wrench. Itong adjustable wrench naman ay ginagamit din natin ito na pang unscrew, pang tighten and loosen ng nuts and bolts. So ito yung adjustan niya, pampahigpit at pampaluwang. Kung gaano kaluwang yung aalisin natin. So ginagamit din natin itong adjustable wrench bilang pagkontra. Halimbawa, nagbaklas tayo sa ating motor sa harapan. Babaklasin natin yung gulong. Ngayon, binabaklas natin sa kabila kasi hindi naman pwede na sa kabila walang kumokontra. Kaya kailangan kontrahin natin para matanggal natin yung bolts, nuts ng ating gulong. Next is spanner ring set. So ito, spanner ring set siya. Meron din siyang iba't ibang sizes. Kasi nga yung mga bolts natin, hindi sila pare-pareho ng size. So ang gamit nito is tighten and loosen ng bolts and nuts. Next is spark plug spanner. So itong spark plug spanner, kapag i-check natin yung spark plug natin or kung papalitan natin, ito yung ginagamit natin pagtanggal sa ating spark plug. Ito, ipapasok lang natin ito sa ating spark plug, and then iti-twist natin ito paikot. Doon natin matatanggal at mahihigpitan yung spark plug natin. Next is wire stripper. Itong wire stripper naman, meron siyang mga size dito kung gaano kalaki yung wire na tatanggalin natin. Babalatan natin ng insulation. So, ang wire stripper, ginagamit natin pang balat ng mga wire para sa ating mga electrical system sa ating mga sasakyan. Next is crimping tool. So, yung crimping tool naman ay ginagamit natin pang crimp ng mga connector sa mga wire, gaya ng mga halimbawa sa aircon natin or sa mga pang-music natin sa ating mga sasakyan, wire and cable. Ito ang ginagamit natin, crimping tool. Next is circuit tester. So, yung circuit tester ay ginagamit natin para ma-check natin yung mga electrical circuits sa ating mga sasakyan. Ang circuit ng tester ay ginagamit natin para mag-troubleshoot na mga electrical system problem sa ating mga sasakyan. So, ang gagamitin natin is circuit tester para malaman natin kung may problema ba sa ating electrical system sa ating mga sasakyan. Next is fuse puller. Fuse puller ay ginagamit natin ito para alisin yung mga fuse natin sa ating mga panel o sa mga box ng fuse. Yun ang gamit ng fuse puller. Relay tester. So, ang gamit naman ng relay tester ay para ma-check yung relay ng ating mga sasakyan, mga motor. Then, para mapag-aralan din natin yung system ng flow ng electric ng bawat sasakyan natin. Kasi halimbawa, yung relay natin, nagsalpak tayo ng malakas na busina, tapos yung relay natin mababa lang, hindi niya kakayanin, masisira yun, magsusort. Kaya kailangan matest din natin kung gaano kataas yung kailangan niya sa relay.
Yung ilang relay ang kailangan ng ating sasakyan. Next is battery tester. So, battery tester ay sinusukat natin kung yung battery natin ay gumagana pa, lobat ba. Ito yung gagamitin natin, battery tester. Alternator tester. Pwede rin itong alternator tester natin pang check ng ating battery, tsaka alternator. Next is starter tester. So, yung starter tester naman natin ay ginagamit natin para ma-check natin yung starter natin. Kung meron bang sira sa starter ng ating mga sasakyan o mga motor. Fuel System Pressure Test Kit. So, ang gamit naman nito ay para ma-check yung fuel system pressure. Ginagamit ito para mapag-aralan natin yung flow ng fuel sa ating fuel system. Dito natin malalaman at matotroubleshoot natin yung bawat problema sa ating fuel system. Malalaman natin kung gaano kataas yung pagkonsumo ng fuel ng ating mga sasakyan gamit ng Fuel System Pressure Test Kit. Next is Cooling System Pressure Test Kit. So, ang gamit naman nito ay pag-check ng ating mga cooling system pressure. Ginagamit din natin ito para masubukan natin yung cooling system ng ating mga sasakyan para malaman natin kung may mga leak ba sa ating cooling system at para ma-troubleshoot natin ito at maayos natin tong cooling system ng ating sasakyan. Next is Tubeless Repair Kit. Tubeless Repair Kit ay ginagamit natin ito na pang-patch, pang-vulcanize sa mga tubeless. Halimbawa, nagbiyahe tayo, tapos may dala tayong ganito. Natusok ng pako yung gulong natin o motor natin. Sa sarili lang natin, kaya nating ayusin yung gulong natin gamit nito. Ito, pag natanggal natin yung natusok, ito ipapasok natin ito. And then, ito naman ilalagay natin dito para tapos ito lalagyan natin dito para ito yung ipapasok natin sa nabutas. At i-blade natin yung sumobra. Yun ang gamit ng Tubeless Repair Kit. Vernier caliper. Ang gamit naman ng vernier caliper ay pangsukat ng gap. Halimbawa, yung bore ng ating mga motor. Sinusukat natin kung gaano kaluwang, gaano kalaki yung bore ng ating mga sasakyan at mga motor. At yung mga iba pang parts na kailangan nating sukatin ng kung gaano kaluwang at kung gaano kaluwang yung diameter nila. Next is vice grip. Sa vice grip naman ay ginagamit natin ito para pag-handle ng mga halimbawa, magwe-weld tayo. Excuse me. Magwe-weld tayo. Inahawakan natin tas maliit na. So, gamit tayo ng vice grip para lumayo at ma-weld natin ng maayos. Then, ito ay ginagamit natin na pang-backup ginagamit din natin ito dahil ito na-adjust ito. Ginagamit din natin ito pang-kontra para hindi umikot yung halimbawa, ganun din sa gulong. Pang-kontra natin. Mako-kontra natin gamit ito. I-grip lang natin siya para hindi na umikot. Next is drilling machine. So, sa drilling machine natin ay ginagamit natin ito para pangbutas ng mga metal. Metal na halimbawa, naglagay tayo ng bracket sa ating sasakyan, sa ating mga motor. Ginagamit natin ito para makuha natin yung saktong butas. Mabutasan natin ng saktong yung bubutasan natin na metal. Next is grinding machine. So, sa grinding machine naman ay ginagamit natin ito para pag-grind ng mga iba't ibang materyales tulad ng metal. So, ginagamit din natin ito para ma-polish natin at makuha natin yung tamang hugis o sukat ng ginagrind natin. Next is threading tools. Halimbawa, may na-lost thread na tools. Pagsalpakan ng tools, ng tornilyo. So, ito ang ginagamit natin para ma-retread. I-retread natin yung halimbawa sa tambutso. Sa sobrang tanggal kabit, na loose thread. Ngayon, i-retread lang natin siya para mapalitan natin siya at masalpakan ulit ng bagong bolts. Oxyacetylene torch.
So, ang gamit naman ng oxyacetylene torch ay ginagamit natin ito para pang-weld at pangkat ng mga iba't ibang metal. Wire brushes. So, yung wire brushes naman ay ginagamit natin panglinis ng mga iba't ibang surface ng ating mga sasakyan. Gaya na lang yung sa mga malalangis, madudumi, para matanggal natin yung iba pang mga impurities. At para din ginagamit din natin ang wire brushes para paganday ng mga surface ng iba't ibang materyales sa pamamagitan ng pag-alis ng mga dumi at pag-ayos ng mga bawat surface sa ating mga sasakyan. Next is sandblaster. Sandblaster ay ginagamit natin para linisin yung mga surface ng ating mga parts at saka materyales mula sa mga dumi, alikabok at iba pa. So masa-sandblaster natin, magiging maayos na ulit siyang tignan. Matatanggal yung mga dumi, kalawang, gano'n. Ito yung gagamitin natin sandblaster. Next is solvent tank. Ang solvent tank naman, ginagamit natin ito para paglinis ng mga kinakalas o binabaklas natin sa ating mga sasakyan, sa ating mga motor. Dito tayo naglilinis. Halimbawa, sa ating motor, automatic. Binaklas natin yung panggilid natin. Pwede tayo dito. Maglilinis tayo dito sa solvent tank. Next is engine hose. Sa engine hose naman ay ginagamit natin ito para pang-lift ng ating mga engine. At ang engine hose ay ginagamit natin para ayusin yung mga engine ng ating sasakyan at para ma-troubleshoot din natin ng maayos kung ano ba yung problema ng ating engine. Isasabit natin dito yung ating makina or yung engine ng ating sasakyan para ma-troubleshoot natin at maayos. So, yun lamang po ang aking discussion. I hope you understand my explanation. Thank you so much.